Ang mangingisdang ito sa Misamis Occidental. Mahilig daw magmukbang ng mga pagkaing hilaw. Sugpo. Butiki. Sea urchin. Name it! Pati ng araw palaka. Ilan lang daw ito sa mga nakain niya, buhay pa. Mga kaha, anong kakaibang food trip na ang nagawa nyo? Yung mga kakaibang, kumbaga, exotic. Well, dahil syempre, dahil sa travel show, medyo na-experience ko na yung mga bayawak, palaka, medyo normal naman. Ahas. Sa panahon ngayon, marami nang gumagawa ng food content vlogs. Kaya ang tulad ni Retchie Asister o alias Boy Kilaw, nakijoin na rin. Pero masisikmuran nyo kaya ang ginagawa niyang food content? Bukod kasi sa pagmumukbang ng kinilaw o yung mga pagkaing hilaw, kasama na rin sa content niya ang pagkain ng mga buhay na hayop. Wala nang intro dito. Tirahin natin to. Nasubukan na niyang kumain ng matinik na sea urchin. Kahit maraming tinik to. Tirahin ko na mga idol. Gumagalaw pang bugaong na isang uri ng isda. Butiki. Legit. Buhay yan. Bibigyan ko pa kayo ng partida. Walang suka. Yan o. At pati buhay na palakang bukid. Walang tricks to, walang tricks. Oo. Nagsimula po akong mag-vlog noong buwan ng Mayo 2023 at higit na isang taon na po. Nag-post lang ako ng video at nakita nila ang ginawa kong kinilaw na limango. Nag-viral. Nainganyo ako nang mag-post ulit ng video hanggang sa nag-isipan ko lang mag-vlog. Ang unang reaksyon ko po nung nakita ko po sa video yung kapatid ko, siyempre nagulat po. Tsaka kinabahan para baka kung ano pong mangyari sa kalusugan niya kasi exotic, hindi kapanipaniwala na kaya niya yung kainin. Pero siguro sa lakas ng loob ng kapatid ko. Ito, huli ko sa bunsod. Abangan mamaya. Ang pagkain ng mga hilaw na meat nagsimula pa raw noong prehistoric era. Ang Homo habilis at Homo erectus kumakain na noon pa ng hilaw na karne. Sa pagsibol ng civilization, sa region kung saan limitado ang firewood tulad sa Arctic, nakasanayan na ng mga indigenous people na kumain ng hilaw na isda at karne. Sa Japan, ang pagkain ng raw fish like sashimi na matitrace pa noong 8th century. Noon, instead na toyo, suka rin ang ginagamit bilang sausawan dahil mahal ang paggamit ng toyo. Now, back to Boy Kilaw na hindi na makahintay na maging sashimi ang mga hilaw na isda na nauhuli niya. Ganyan kami mag-ilaw. Hindi naman daw niya planado ang paggawa ng ganitong content. Pero dahil nga isa siyang mangingisda at nakatira sa tabing dagat, ang pagkilaw sa mga nahuli niyang lamang dagat ang nakahiligan niyang gawing content. Bago ang nakagugulantang na pagkain ni Boy Kilaw ng butiki at igat, nag-agahan pa siya ng paborito niyang pagkain na kinilaw na shinare pa niya kung paano ginagawa. Tataran. Dilis. Lagyan ko to ng mga sangkap. Presko pa ang ating bangoso. Ngayon, i-mix ko na ang sangkap dito sa aking ginawang kinilaw, mga idol. Isang sikat na Pinoy dish dito sa atin ang kinilaw. Seafood ang kadalasan na ginagawang kinilaw. Nilalagyan ito ng suka at citrus juice mula sa kalamansi at iba pang sangkap. Ang acidity ng suka o citrus juice ang tumutulong na maluto ang karne ng seafood. Kapag sinasabi namang kilaw, ito naman ang pagkain ng raw meat o fish with only the vinegar at asin sa Bisaya. Sinasabi sa mga lumang diksyonaryo na Espanyol, Tagalog, ang kilaw ay isang pamamaraan ng pagluluto kung saan
ang karne o ang isda ay naluluto kapag binababara ng suka. So matagal na itong tradisyon sa Pilipinas at hindi nakakapagtaka dahil isa tayong archipelago, marami tayong fresh na isda, kung kaya't common ang pagkikilaw. Ito ay katutubo na sa Pilipinas, hindi ito dinala ng mga dayuhan. Ang kilaw po ay isang way of cooking. Ang seafoods po ay mataas sa protina at mababa po ito sa carbohydrates at saturated fat. Ito rin po ay mayaman sa iron, iodine na makakatulong po sa ating katawan upang makapag-produce ng energy. Kadalasan, ang mga kinakain ni Boy Kilao sa kanyang mga content, request daw sa kanya ng mga manonood. Hindi man ako nakaisip ng exotic na kinilaw. Ginawa ko lang request ng mga nagsusuporta sa akin dahil sa gusto nilang manood ng mga kinilaw. Marami na rin akong kain na ginawa kong kinilaw. Gaya ng mga butiki at mga igat, alimango. Yung unang tikim ko talaga sa mga exotic, hindi ko na maintindihan ang lasa. Yung butiki, ang lasa niya, para siyang isda, kunti may pakla. Wala akong permanenteng location. Pag dyan ko mahuhuli yung kilawin ko, dyan ko kakainin. Dahil sa ganitong vlogs ni Richie, ang Facebook page daw niya ngayon ay umani ng 1 million followers. Nagawa ko yung mag-content dahil din sa nakita ko na mga vlogger na nagkapira. Nagbabaka sakali akong pwede rin akong magkapira. Kapag maraming nanonood sa anong ginagawa kong content, gumagaan ang loob ko na engganyo ako na gagawa ako ulit ng mas maganda pa. Alam nyo bang may kinatatakutang nilalang na laman ng mga kwentong bayan sa Iloilo at Antique na tinatawag na mangingilaw? Ayon sa kwento, ang mangingilaw ay parang higante na may malaunggoy na itsura at naninirahan sa kagubatan ng Panay Island. Ito raw ay may mabalahibong katawan, mahabang buhok, malalaking ngipin at pangil at matutulis na mga kuko. Pero may mga nagsasabi na minsan daw ay may suot itong tampi o isang maliit na telang pang-ibaba. Kapag nananabik daw ito sa hilaw na karne, mas gusto nito ang buhay na biktima. Tulad ng tao. Kaya naman tinatawag itong mangingilaw dahil kinakain daw nito ang tao ng buhay at hindi na niluluto sa apoy. Tuwing gabi lang daw ito umaatake kapag ang mga tao ay mahimbing nang natutulog. Pero may isa raw itong kinatatakutan. Apoy! Kaya naman ang mga tao sa bulubunduking lugar, bago matulog ay gumagawa ng sigat sa ilalim ng kanilang hagdanan o sa harap ng kanilang pintuan para pigilan ang posibleng pag-atake ng mangingilaw. Ang kaugaliang ito, ang paggawa ng siga sa ilalim ng hagdanan o sa pintuan ng bahay ay nananatiling bahagi ng kultura ng mga Antikenyo, lalo na sa maraming liblib na lugar sa Antique na hindi pa naaabot ng kuryente. Ayon pa sa ibang kwento, kilala na nananakot at nanghahabol ito sa mga aso at mga ngahoy. Ngayon pa man, ang kwento ng mangingilaw ay nananatiling kwentong bayan dahil magpasa hanggang ngayon ay walang witness sa true existence nito. Balikan natin si Boy Kilao. Nakain kaya niya ang butiki at igat? Sa pagkakataon ito, para sa pagkain ng butiki, naupo sa harap ng mesa si Boy Kilao para dito harap-harapang ipakita ang pagkain niya rito. Mga kaaha, sadya po namin hindi papakita ang buo ng mga susunod niyang gagawin. Ito, wala na tong suka. Mabilis niyang isinubo ang butiki, nginuya, tsaka nilunok. Grabe, hindi ko makakaya yung ginagawa ni Boy Kilao. Bihira lang tao makagawa anyan. Para naman sa pagkain niya ng igat, nagpunta pa siya sa kanyang bunsod o fish trap para humuli ng isda. Ito, huli ko sa bunsod. Yan, challenge tayo mukbang challenge to. Kinilaw challenge to. Isa lang nasa isip ko pag mag-content ako ng nakakadiri na kinilaw. Ang nasa isip ko, kakayanin kong magkilaw kasi
para sa aking pamilya. Minsan, natatakot din ako kung anong maging epekto sa mga kinakain ko. Baka sakit-akin tiyan o baka malason ako. Ang pagkain po ng raw meat ay maaaring makasama sa ating katawan na maaaring magdulot ng pagsusuka, pagkahilo, at food poisoning. Ito po ay maaaring nanggaling sa mga lugar o habitat na nagdadala ng mga toxins, infectious disease, at bakterya sa ating katawan. Paalala na mas maganda pa rin na lutuin natin ang mga pagkain kinakain natin upang masigurado ang food safety. Ang pagkain ay nagbibigay ng enerhiya sa atin. Pero sa mga mahihilig sa hilaw o kinilaw dyan, ang lagi naming paalala, dagdag pag-iingat pa rin. Dahil ang pagkain ng hilaw na pagkain ay hindi para sa lahat. Kaya para safe, kung hindi sigurado, huwag na huwag gagayahin. Aha!